beloved Boss Mike Cervera. Usapan ngayon kung dapat bang isa sa mga sukatan ng pagiging handa sa pamumuno ang kakayahan sa paggamit ng computer. Kasunod kasi ito ng inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong gumamit nito na nagpataas naman ng kilay sa ilan. Brigada Ino Flores. Di ba mga kababayan ko? Totoo naman Mga kababayan, level pa ba ng utak natin kung simpleng-simpleng computer hindi natin kayang paganahin? Mga kababayan, nako, malaking usapin ho ngayon ito Ha? Isipin nyo maigi, mga kababayan. Simpleng-simpleng computer, laptop, hindi mo kayang paganahin, hindi mo kayang i-operate. Putang ina, magpipresidente ka pa. Buong bansa pa. Ano gagawin niya pag pumunta ng DICT ang putang inang presidente? Kung hindi marunong mag-computer. Sige nga ho. Sipin nyo maigi Ano ang gagawin nyo, mga kababayan ko? Kung kayo ang presidente, hindi kayo marunong mag-computer, pupunta kayo ng DICT. Ipapaliwanag sa inyo ni Secretary Aguda, Madam ganito, Madam ganyan, ganyan, ganyan. Paano mo maiintindihan, Sara, putang ina ka? Hindi mo maiintindihan yung sinasabi nila. Di ba mga kababayan? Simple lang Tapos ngayon, tinututulan daw ng mga kaalyado ni Sara, bakit daw nauungkat? Etong pati ba naman daw yung hindi marunong mag-computer hindi na pwedeng tumakbong presidente. Hindi ho sinasabing hindi pwede. Ang sinasabi, paano magiging presidente, paanong pamamalakad meron ang isang presidente na hindi marunong mag-computer, mga tanga. Nagpapanik kayo kaagad mga putang ina nyo Kasi ang liwa-liwanag, mga kababayan, ngayon sila nagkakagulo. Todo-todo tanggol nila kay Sara Duterte na hindi marunong mag-computer. Ang sinabi lang naman, mga kababayan ko, paano mo nga naman patatakbuhin ang Pilipinas kung yung napaka-basic na pagko-computer, hindi mo alam? Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha nyo? Oy, nahack daw yung account ni Munting Tinig. Kakapanood ng Pornhub. Oo, yan. Diba? Ang bobobo nga tuloy. Eto na. Ano yun? Pasok. Mainit pong pinag-uusapan ngayon kung dapat bang isa sa mga sukatan ng pagiging handa sa pamumuno ang kakayahan sa paggamit ng computer. Kasunod kasi ito ng inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong gumamit nito na nagpataas naman ng kilay sa ilan. Kita nyo, mga kababayan, sino ba ang nauna, mga kababayan? Kanino ba galing ang issue? Di ba mismong galing kay Sara Duterte dahil hindi siya marunong mag-laptop? Ngayon at napansin ng mga kritiko. Ngayon at napansin ng mga tao. Kapansin-pansin naman talaga. Di ba, Bagwis? Kapansin-pansin naman talaga. Yan na nga yung sinasabi ko. Hindi marunong gumamit ng computer, pero bihasa sa pagnanakaw. Tuloy. Brigada Ino Flores, ibrigada mo. Brigada Live Report. Umani ng magkakaibang reaksyon ang pag-amin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong gumamit ng computer sa gitna ng usapin kung gaano kahalaga ang digital skills sa pamumuno sa modernong panahon. Lumabas ang issue matapos niyang itanggi ang aligasyong hinampas niya ang laptop ang isang abogado kung saan nabanggit niyang limitado ang kanyang paggamit ng computer. Kita at niyo? karaniwang sa online meetings lamang ito nagagamit. Kita nyo? Kung sasabihin natin na sa online niya lang nagagamit, online meetings,
Mga kababayan, mukhang tumutugma na totoong nang hampas ito ng laptop no. Siguro nabwisit hindi niya kayang gawin, nahihirapan siyang unawain sa pinapaliwanag ng mga abogado niya, ayun, hinampas niya na lang. 'Di ba? BNB admin, oy, sa mga hindi pa ho nakakapag-like diyan mag-like na kayo. JR, Boss Mike never nagbigay ng project si Duterte sa City Hall ng Maynila, pero si PBBM nagpondo ng school building state of the art college. Di ba? Marami, hindi lang 'yan. Baka akala mo, hindi lang 'yan. Yung kanyang proyekto na binigay diyan. Yan, yung medicine sa Manila. Hindi lang yung eskwelahan para sa medisina. Marami pa. Yung ang golf course diyan gagawin ng di ba? Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Dahil dito na Kita nyo mga kababayan? Kita nyo? Tangina, Sarah, nakabonit ka, nakabonit ako Alam nyo mga kababayan, hindi naman sa pagyayabang. Kung naging babae ako, mas maganda ako kay Sarah. Kung naging babae ako, mas maganda ako kay Sarah. Di ba? Tama? Eto. Grabe, no? nababahala ang palasyo dahil sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maaaring makaapekto ito sa kakayahan ng isang lider na gumawa ng mga desisyon, lalo na kung balak pa nitong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ay, tama! Yun ang nakakaalarma dahil nais niyang Eto na mga kababayan, nakita nyo ba yung naglalakad sila ni Pangulo, ni UC Claire Castro? Parang parang mas vice president pa si si UC Claire parang mas pa vice president si press one. Di ba? Grabe parang naging mas mukhang vice president pa ho si UC Claire Castro kaysa kay Sara Duterte. Tuloy. maging pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. At inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review. Correct. Sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpukpok ng tao. So, papaano mamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupukpok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inuutusan niya. Ganito rin ang sentimiento ng ilan na nagsasabing mahalaga ang kakayahan ng isang lider na makasabay sa teknolohiya. Correct. Anila, halos lahat ng sistema ngayon ay digital o paperless na. Kaya't nakikita nila itong mahalagang bahagi ng pagiging handa sa pamumuno. Dapat marunong siya kasi basic nun para magawa niya yung trabaho niya. Kasi all information naman available na sa internet. So Oo mga kababayan Kaya nga di ba? Lahat na lang ng information. Merong kang di ba, hahanapin. Tulad niyan si Sarah, bobo, di ba? Yung bobo nga niya, hindi niya nga alam kung anong ibig sabihin sa Ingles. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng bobo sa Ingles. Di ba? Napanood niyo yon? So mga kababayan, mahalaga talaga ang computer, lalong-lalo na. Kapag ikaw ay naimbitan, alangan naman na isnabin mo yung mga tulad ng ASEAN. Kakayanin ba ni Sarah yun? Kung ultimo paggamit ng laptop, hindi marunong. Grabe, mga kababayan, Boss Mike, 270 na congressman, mag-yes sa impeachment ni Sarah. Yan na nga yung isusunod natin. best way yun to have her or inform everything, no? So I think basic yun na kailangan sa isang tao. May ilan ding nagsasabing malaking factor ang pagiging adaptive o yung marunong makibagay sa pagbabago. Lalo na sa panahon kung saan ang impormasyon, komunikasyon at serbisyo ng gobyerno ay nakaangkla na sa mga digital platforms. Siyempre, ngayon mga panahon, kailangan natin mas
alam ng nasa mataas na opisyal na marunong siyang gumamit, 'di ba? Civilized na. Nakakahiya, no, mga kababayan, no? Nakakahiya talaga si Sara, no? Tapos napapanood to ng mga taga-ibang bansa, no? Munting tinig, ano? Na yung vice president natin, biruin ninyo, hindi marunong mag-computer. Nakakahiya yun, sobra. Sino ho napapahiya? Tayo, bakit? Bakit tayo yung napapahiya? Putang ina, tayo yung bumoto eh. Tayong mga Pilipino ang naghalal kay Sara Duterte. Kaya tayo nakakahiya. Ganon. Nabudol tayo. Nabudol tayo, mga kababayan, ng putang inang yan. Diba? O, tapos siya pa may gana, nakakahiya daw si Yusek Claire Castro. Tanga, Sara. Kung mayroon mang nakakahiya, walang iba kundi ikaw lang yun. Diba? Samuel, Lucy, Usi, Samuel Usi. Alis muna ako, dinner lang sa labas, sana all. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Oo, Carl G. Di ba? Yun nga, nagtitinda sa palengke, itik na. Ngayon, dapat mas lalo na, yun na nga eh. High-tech na ngayon. Dapat mas lalo na, mga matataas, ang mga posisyon sa gobyerno, kailangan kahit basic man lang. Buday! Diniinan mo pa? Talaga, diniinan pa. Di ko yan binoto. Kaya lang eh. Kahit binoto nyo, hindi nyo binoto, ang nagluklok ay yung mayoryang Pilipino. Kaya wala tayong magagawa, mga kababayan. Wala! Diba? Ngayon, mga kababayan ko, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ayaw niya na makipaglaban ng debate kay Yusek Claire Castro? Kasi alam ni Sara na mas matalino, mas mahusay ng higit. Sino? Si Atty. Claire Castro kaysa kay Sara Duterte. Sabi nga ni Yusek Claire Castro, pumayag ka lang daw, Sara, na lumaban ng debate. Ibobonus niya na si Libayan sa iyong tabi. Nawa nyo, mga kababayan, iparating nyo to, iparating nyo, ha? Sara Duterte, nag-uusap kami niya nung matagal na eh. Ha? Matagal na. Sabi ni Yusek Claire Castro, pumayag lang daw si Sara Duterte na makipagdebate, bonus na daw si Libayan sa iyong tabi. Utik na yan, Parang buy one, take one. Yung mga utak nito, mga kababayan, buy one, take one. Utak nyo ni, Libayan daw. Nino? Sara Duterte, pang buy one, take one. Yun ang kondisyon, kung ang sasabihin, epal na naman si Libayan, ako na lang mag-isa. Tanga, hindi ka kasama dapat. Alam naman namin na gamit mo lang si Yusek Claire, no? Di ba? Alam naman namin ginagamit mo lang siya. Ang gusto niya nga, eto yung kondisyon, wag mo nang baguhin, ha? Wag mong uulit. Nako. Tatanga-tanga pa naman yung mga kasama mo. Pag pumayag si Sara Duterte na makipagdebate, partida, bonus ka na raw, Libayan. Diyan ka na sa tabi ni Sara Duterte habang may debate. Buy one, get one. Ayan. Kumbaga mas mas mabilis na kaysa Yes. sa mga paper. Yes. Sa tingin niyo, sir, malaking factor sa isang mataas na opisyal yung hindi marunong mag-computer? Yes po. Maraming kwalifikasyon ng pagiging isang public servant. At ang usapin na ito ay hindi lang kung marunong mag-computer ang isang opisyal, kundi kung gaano kahanda ang isang leader na umangkop sa isang mundong pinapatakbo na ng teknolohiya. Correct, mga kababayan. Nakalimutan yata ni Sara, mga kababayan. Na kailangan na nating i-adapt ang panahon ng internet.
Panahon na ho ito ng internet, hindi ho panahon ng sapien-sapien. Hindi ho panahon ng erectos. Hindi ho panahon ng Java. Sa bagay, si Sarah, no? Parang na-evolve lang ng taong Java, no? Ano yung Java man, mga kababayan, Pag tinignan mo yung mukha, parang na-renovate ng konti. Ewan ko. Our beloved Boss Mike Savera.